What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si General Macanas. Grabe talaga ang laro, no? Sa politika, sa administrasyon ni Marcos, na pati ang dating kakampi nila, no, na si PRRD o Tatay Digong hindi pinalampas sa pagkakataong ito. Kung kaya naman hindi rin maiwasang sabihin ng taong bayan na talagang walang utang na loob ang mga pulahan pagdating sa mga Duterte na wala bang narinig na salita, no, galing kay PBBM na protektahan ang dating Pangulo sa mga nanggugulo sa kanya pagdating sa war on drugs. Naku naman po. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, siguradong pahihiyain lamang si PRRD once na umattend sa hearing. At kaya ba ginagawa nila ito ay dahil sa takot sila na maging senador ito sa taong 2025? Ano sa tingin nyo mga kababayan? Paki-comment niya yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan dahil once na makulong si PRRD, wala nang magagawa pang tumakbo ito sa pagkasenado. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang nakakabahalang pahayag ni Congressman Bienvenido Abante, ang Committee Chairman ng Committee on Human Rights sa Kamara, tungkol kay PRRD, yung decision niya na hindi mag-attend sa hearing sa drug war. Meron pa tayong stock ng dark chocolate, kaya pwede pa kayong mag-order. Itong number lang ang tawagan nyo, 0916-9000-997. Limited po ang stock, kaya first come first serve basis sa first week of July ang delivery. Okay, so decided na sa Committee on Human Rights sa Kamara na iimbitahan nila si Pangulong Duterte and Senator De La Rosa sa hearing Naku po. war on drugs. Nagsabi na ang Pangulo, hindi siya mag-attend. Yun. So ano ang mangyayari sa kanya? Nako, pwede siyang ma-aresto, ma-cite in contempt. Ito, pakinggan natin ang statement ni Congressman Abante. Grabe naman. Siguro, after the Torah pa namin sila talaga iimbita, they can refuse. The only time they can be compelled to come is when, halimbawa, tinanggihan niya at hindi siya nagpaliwanag kung bakit siya hindi nag-attend. The next thing na maaaring mangyari dyan, we will talk about to the members, mag-motion yan or issue of cause order. Pag di pa nagpunta, di pa nagpaliwanag, pwede namin ipa-arresto, pwede namin i-hold in contempt. Hindi niya alam ang circumstances, hindi niya alam kung ano nangyayari, hindi niya alam na masyado ng excited yung mga ibang na pulisan natin na talagang pumatay na without even due process. So, The House probe could lead to yan na po. Pwede siyang i-cite in contempt, pwede siyang ipa-aresto, kagaya yung nangyari kay Pastor Apollo Quiboloy. So, Grabe, ano na, no? itong dalawang matalik na magkaibigan, parang parehas na sila ng kapalaran. Ang dumi ng politika. Wala pa yung formal invitation. Sabi ng committee chairman, after SONA, yun, ipapadala yung formal invitation. Si Senator Bato, meron na siyang inter-chamber courtesy. Hindi siya payagan ni Senator Escudero na mag-attend. Kasi baka maging president na in the succeeding months to come, basta-basta na lang ipatawag ng mga congressman ang mga senador. So, hindi pwede yun. Hindi pa nangyari na ang isang chamber nagpatawag ng lawmaker sa kapwa nila chamber at wala pa akong yun.
So, hindi mag-a-attend si Senator Bato dahil meron yung interchamber courtesy. Si PRRD, civilian na siya ngayon. Civilian na siya. Wala na siyang immunity na tinatawag. Kaya At nga. pwede, pag nag-decide ang committee na i-cite in contempt, kagaya kay Pastor Kibuloy, hindi pa rin mag-attend, nako, arrest order na yan. Nako. Pero sa tingin niyo mga kababayan, papayag ba ang taong bayan na gano'n na lamang maaresto itong si PRRD? Lalo na't wala naman siyang ginawang masama kundi linisin ang bansang Pilipinas sa mga adik o pulboronic, no? Nang hindi mahawaan ang mga kabataan sa ganitong bisyo. Ano kaya ang mangyayari? Kung mag-attend naman siya, ano bang mangyayari sa kanya kung mag-attend siya? Baka mapahiya lang. Kasi nandun yung mga makabayan black eh. Siguradong pahihiyain siya doon ni Castro, Brosas, Manuel. Panigurado. Kasi ang nag-move, na-imbitahan siya itong si Castro. Pumayag naman ang committee members. So, hindi siya mag-attend. Tama. Alam ko na yung takbo ng utak ng Pangulo. Matanda na ako, sabi niya. Ayoko mag-attend yan. Kasi ang dami namang hearing na ginawa nung nakaupo pa si PRRD. Dami nang tinawag ng mga pulis tungkol niya. Sinasabi ng Pangulo, dating Pangulo, na he is willing to face anybody in any court of justice in the country. Kasi yung ICC, wala kayong pakialam. Court of Justice, ibig sabihin, mag-file ng kaso. Correct. Ayun, harapin niya, kagaya ng si Congresswoman Castro. Nag-file ng kaso against kay PRRD sa piskalya, yung grave theft. Anong nangyari? Na-dismiss. Sinagot niya yun. Hinarap niya. So, ito yung nakikita kong takbo ng utak ni PRRD. Kung may kasalanan ako, bring it on. Sampahan nyo ng kaso. Hindi, kasi ito, in aid of what? Legislation or in aid of persecution, in aid of election, something like that. Papahiyain lang nila si PRRD, kaya talagang patigasan ng ano ito. Patigasan ng ihi, patigasan ng ulo. Tingnan natin. May mag-attend. Cite in contempt. Arrest. Nako. Pag nandyan na yung arrest, warrant, anong next option ni PRRD? Magtago o voluntaryo na magpa-aresto? Ang hirap naman ang kalagayan. Dating presidente, tapos yan na ngayon ang ano. So, kawawa ang dating Pangulo. Matutulad siya sa kanyang kaibigan. Kung magpakulong naman siya, mahihirapan lang siya. Kailang pabor sa kanila. Kasi alam niyo naman yung ugaling Pilipino, yung underdog mentality. Kung sino ang kinakawawa, doon pupunta ang simpatya ng taong bayan. Kaya baka ganon ang style ni PRRD na, sige, kulong niya ko. Kulong nila sa kamara. Nako, ang hirap atang makulong doon. Sabi ni Agent, grabe, no? Wala namang ginawa itong si PRRD kundi maglingkod sa bayan. Ngunit siya pa yung naging masama sa paglaban ng mga pugante na naninira ng buhay ng nakararami. Grabe naman. Morales, Senado pala ito Senado. Napakalit daw yung kulungan niya. Parang 4x4. Parang talagang maliit lang na yung parang bintana niya. Ganyan lang. Just enough na pasok yung plato. So, makulong ng gano'n ang Pangulo, ang hirap naman. Anyway,
tingnan natin. But politically speaking, mas marami ang magsisimpatya, maawa sa kanya at pabor sa kanila. So, kung to, talagang battle of baka may anong nangyari yung kay Eric at Dr. Badoy. Nakatikim sila ng petition ng mga PMAyer General, PMAyers. Mm. In less than 1 day, ang daming pumirma. Na nataranta ang mga congressman, release kaagad. So, dito kay PRRD, I don't know what will happen. But ito, parte na ito ng politika. There are no permanent. Ito, malala ko si Congressman Abante. Nung una, ayaw niya yung ICC. Malala ko, may mga pronouncement siya nung una na ang justice system natin dito, ayos lang, walang pakialam ang ICC. Biglang nabago ang ihip ng hangin. Isa siya nag-file ng resolution na kung pwede i-reconsider ng PBBM admin ang stand niya na kung pwede papasukin ang ICC na mag-investigate. So, ito, pro-ICC, itong grupo ni Congressman Abante. Kaya galit sila sa war on drugs ni PRRD. Kaya sabi ni Senator Bato, depende sa tao kung saan ka perspective, anong bakuran ka. Kung bakuran ka, nagalit ka on war on drugs, talagang gustong-gusto mong maituloy ang hearing na ito. Kaya lang yung mga tao na happy Correct. sa war on drugs, wala na, useless hearing na ito. Parang Tama. in aid of something na lang, hindi na yung ano. Pahiya na lang. Good luck. Let's pray for our former president na hindi siya malagay sa alanganin na matigas ang ulo niya, hindi siya mag-attend, i-cite in contempt siya, tapos magtatago ba o magpakulong. It's either way, mahirap yung nagtago-tago, mahirap din yung nakakulong.